healing our land. So ang verse natin ay 2 Chronicles 7:14, 13 at saka 14. Sabi niya doon, when I shut up the heavens so that there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send a plague among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. So ito pong mga pananalitang ito ay nag-connect doon sa pakikipag-usap ni Solomon sa Diyos doon sa chapter 6 ng 2 Chronicle din. Dumalangin siya doon, sabi niya, when your people Israel having sinned against you are defeated before an enemy but turn again you confess your name, pray and plead with you in this house, may you hear from heaven and forgive the sin of your people Israel and bring them again to the land that you gave to them and to their ancestors. Sabi niya, when heaven is shut up and there is no rain because they have sinned against you, and then they pray toward this place, confess your name and turn from their sin because you punish them, may you hear in heaven, forgive the sin of your servant and your people Israel. When you teach them the good way in which they should walk, they send down rain upon your land, and which you have given your people as an inheritance. So dito, ang tinutukoy dito ay, ang pinatutungkulan dito ng Diyos ay yung people of God. If my people. Kuminsan, kung may nangyayari sa ating bansa, para bang ang nakapokus sa tingin ng mga Christian, yung mga righteous, ay kasi napakasama ng bansa natin eh. Kasi yung mga pinuno natin, napakasama eh. Sabi niya, ayun yung madalas na makukuha natin. Kaya binahayong ganito, kaya lumindol ng ganito. Tingnan mo yun, lumindol doon sa Bohol. Giba lahat yung mga century old na mga simbahan. Kasi galit ang Diyos diyan eh. Kasi makasalanan ng kwan eh. Parang ganun yung pananaw ng maraming mga Kristiyano, lalong-lalo na yung mga Kristiyano. Pero alam po ba natin na napakalaki po yung kinalaman ng people of God? Sino po yung people of God? Tayo. Sabi niya, if my people. So, kasama tayo dito. So, sa mga nangyayaring ito, sa nakikita natin yung nagaganap sa ating bansa, sa mundo, sa ating paligid, napakalaki po ng ating kinalaman. Diba? Napakalaki ng ating kinalaman. Kasi makasalanan sila, karma yan eh. Diba? Parang ganyan eh. Parang ganun yung nakukan natin eh. Pero yun nga yung sinasabi ko kanina, napakalaki ng kinalaman ng mga Kristiyano. Mga corruption, kasi nakikita natin yung corruption, ganito. Yung mga taong gobyerno nababayaran, yung mga wes nababayaran, kaya siguro yung ating bansa ay nagkakaganito. Yun yung lagi nating kuminsan sumasagi sa ating isipan. Pero sabi nga doon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray. So, maliwanag yon. If my people, di ba, mamaya makikita natin, if my people, kung ang aking bayan, kung ang aking mga tao, kung ang aking mga pinili, di ba, will humble themselves and pray. Parang ganon. Kung magpapakumbaba lamang tayo, malaki yung kinalaman natin. Malaki yung partisipasyon natin sa mga nangyayari sa ating paligid. Kaya hindi tayo pwedeng magpatay mali siya. Wala akong alam dyan. Hindi kami kasali dyan kasi tama yung ginagawa namin. Kasi tumatawag ako sa Diyos. Pero lahat po ng nangyayaring ito ay meron po tayong partisipasyon. Meron tayong bahagi. Meron tayong kinalaman. Huwag nating i-deny na wala akong alam dyan. Basta ako, tama yung ginagawa ko. Sila, malay, bahala sila. So, mayroon tayong kinalaman. Amen po ba? Pero, ito naman ang maganda doon. Kung ang isang bansa, kung ang isang lugar ay hindi talaga magbabago, sa halip, ginawa na natin lahat, nag-pray tayo, nag-humble tayo sa Panginoon,
At ganun pa rin yung mangyayari. Sabi doon, lilipulin niya yon, yung lugar na yon. Diba? Pero, spare ka niya. I-spare ka niya. I-spare niya yung righteous. Diba? Yun ang kagandahan doon. So, maalala niyo yung Sodom at saka Gomora. Diba? Napakasama nung lugar na yon. Ang sabi ng anghel kay Abraham, lilipulin ko yung Sodoma at saka Gomora. Sabi niya, iligtas mo si Lot. So, pinuntahan pa rin ng anghel si Lot doon. Pero, yun nga, dahil sa mahal din ni Abraham yung lugar, nakipagtawaran sa Diyos. Diba? Paano kung mayroong 50 na matutuwid sa lugar na yon? Diba? Gugunawin po ba nyo? Lilipulin po ba nyo? Kasama ng masasama yung mga mabubuti? Yung mga righteous? Hindi. 45. Hindi rin. 40. Hindi ko pa rin lilipulin. Hanggang sa umabot ng 10. Sabi ng Diyos, for the sake of 10, I will not destroy. Diba? Dahil sa 10, hindi ko yun lilipulin. Dahil sa 10, ay sobra yung kasamaan ng mga taga roon. Na parang nakikita din natin na sobra yung kasamaan ng mga taong doon. Pero kung may 10 matuwid doon, sabi ng Diyos, hindi ko yun lilipulin. Dahil sa 10. Diba? Pero yun nga, nakakalungkot, bakit yung mga lugar na yun, bakit nagkakaroon ng ganon? Meron kayang 10 na mga righteous sa lugar na yon? Pero kung walang 10, spare ng Diyos yung mga righteous doon. Umalis ka dyan para hindi ka madamay sa aking puot. Amen? Aalisin ka din niya yan. Di ba? Alala ko yung kwento ni Brother Dona, yung kwan ng China na ito yung mga kwan nila, yung banta nila, mas maganda siguro, pumunta na tayo sa ibang bansa para ma-spare tayo doon sa galit ng kwan ng mga bansa, ng mga makapangyarihan. Diba? Kaya swerte pa rin yung mga Kristiyano. Pero meron tayong partisipasyon. Hanggang hindi natin ginagawa yung ating dapat gawin, meron tayong partisipasyon doon sa nangyari. Pero nung hindi nagbago, anong ginawa ng Diyos? Ginunaw niya. Pero inalis niya doon sila Lot. Tsaka yung kanyang mga asawa. Amen po ba? Yung bansang Israel ng Old Testament time, pag ang hari doon ay righteous, nagpa-prosper yung bansa. Prosper. Tapos, yung kanilang ekonomiya, umuunlad, tumataas. Yung kanilang mga kalaban, nagagapi nila. Pero kung hindi righteous, diba, yung kanilang hari, alam natin nangyayari, bagsak lahat. Nalilipol sila ng mga kalaban, nabibihag sila ng mga kalaban, yung kanilang kabuhayan, yung kanilang mga lupain, sabi nga dito sa chapter 6 kanina, pinapakon ng Diyos yun eh. Doon sa mga locust, yung kanilang mga pananim. Yung mga balang, kinakain yung kanilang mga pananim. Iyon yung mga kwan nila nung araw eh, yun yung kanilang kabuhayan sa bukid. Magsasaka, nag-aalaga ng mga hayop. So, ang kwan ng Diyos doon, hindi niya pauulanin. Eh di hindi ako magsasaka. Eh saan kakain ang kabayo mo, ang baka mo? Di ba? Di ba kinakain niya ang damo? Eh tuyot na rin ang damo. So mayroong salot, mayroong tagtuyot. Pag ang hari doon ay unrighteous. Mayroong pang mga sakit. Di ba? Yun ang mabigat doon. Wala ka ng pera, wala ka ng pananim, wala ka ng hayop, may sakit ka pa, napakahirap. Punta ka sa ospital ngayon. Okay, nasa ospital ka nga. Pag binigyan ka ng reseta ng doktor, paikot-ikot ka ngayon kasi wala kang pambili ng gamot. Di ba? Hindi mo naman maiinom yung reseta. Yung nakasulat sa reseta, pag binili mo yun, maiinom mo. Pero yung reseta mismo, hindi mo yun maiinom. Bilin mo yun, nakasulat sa reseta. Eh, wala kang pera eh. Yun ang mabigat doon. May sakit ka na, wala ka pang pera. Wala ka pang SS. Kaya yung
Kailangan may SS ka eh. Kahit papaano, pambili na. Kaya nga may SS eh. Pag tumanda ka, may pambili ka ng gamot. Kung merong isang sa pamilya eh pasaway, kuminsan damay yung buong pamilya eh. Di ba? Maski na yung magulang niya talagang kinikilala rin. Pero kung yung anak niya, merong isang anak ay medyo pasaway, apektado yung buong pamilya eh. Di ba nadadamay yung buong pamilya eh. Di ba? Sinisira mo yung pangalan natin. Di ba? Dati kilala ako rito. Ngayon, nabubulaanan pati magulang dahil sa anak. Pero kung may isang righteous doon, sabi doon ay maliligtas naman yung buong sambahayan. So napakalaki ng kinalaman ng isang righteous doon sa isang lugar. Diba, naalala niyo si Elijah? Kaya ko natin. 1 Kings 17 verse 1. As the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Isang tao lang yon, pero apektado yung buong lugar. Okay? Meanwhile, the sky grew black with cloud, the wind rose, a heavy rain came, and Ahab rode off to Jezreel. Nung nag-pray siya, eto na, may kapalad na ulap. And then, magmadali ka. Kasi aabutan ka ng rain. Yun yung sinasabi ko na, kung mayroong isang righteous dun sa isang lugar, makikinabang lahat. Makikinabang lahat yung nasa lugar. Amen? Kasi may nagpe-pray. May nag-humble. Pero kung minsan, bakit sumusuko yung mga righteous? Ay, napakahirap siran yan. Meron nga isang seminar na natin kami nung araw pa. Kung hindi mo daw pupuntahan yung Taliban, no, sikat na sikat pa yung Taliban nung araw, yung sila, yung nagpabagsak doon sa World Trade Center. Pag hindi mo daw pinuntahan yon, ikaw pupuntahan. Kasi pag pinuntahan mo yon, maboborn again, hindi ka na pupuntahan noon. Kaya yung kapitbahay mo na barako, pag hindi mo yon pinuntahan, papasukin ka niya, babarakuhin ka niya. Pero kung ikaw na yung pupunta doon sa kanya, maaamo yan. Hihimas-himasin mo yan. Kaya kailangan, ikaw na yung pupunta, yung righteous na. Okay, James 5:16b, Santiago, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Elijah is a man just like us. He prayed earnestly in that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, the heavens give rain, and the earth produce its crop. Ang kagaya po ng bansang hindi lang nakasalalay sa mga namumuno, hindi lang po nakasalalay sa mga namumuno yung katatagumpay. Diba? Sabi ko nga kanina, nakasalalay din po sa atin. Kaya kailangan, may sinasabi po ng Biblia, ipanalangin yung mga nanunungkulan, yung mga namamahala, yung nasa pamahalaan. Diba? Kaya lang kung minsan nakakalimutan na natin yung ipanalangin yung mga namamahala kasi ang pinapanalangin natin, yung need natin, yung kailangan natin, yung gusto natin. Lord, bigyan mo naman ako ng iPhone 5, maski iPhone 4. Kasi napaglumaan na yung cellphone ko, nakakahiya nang ilabas pag yung nasa sasakyan. Diba? Kasi pag nilabas ko, pinagtatawanan na ako ng lihim. No, mahagikik yung katabi ko kasi yung tunog niya, tut, tut. So, bigyan mo naman ako. So, hindi na natin na ipapanalangin yung mga namumuno sa atin. Paano natin makukuha yung blessing na galing sa Diyos? Oh, paano natin makukuha? So, umpisahan natin yung doon sa 2 Chronicle. Isa-isahin po natin yung 2 Chronicle. Sabi, if my people who are called by my name will humble themselves. Humble, magpakumbaba. Diba? Minsan, pag mayroon na kasi tayo, parang ang tingin natin doon sa mas less fortunate na tao, medyo mababa na eh. Iba na eh. Iba na yung salita eh. Iba na yung tono ng salita mo medyo tumaas na. Bigyan ko kayo ng halimbawa, nung may pera.
Si Mami Junicia ngayon, talaga naman kung kunin niya yung BIR, grabe. Di ba? Oh, siguro nung araw, hindi naman sa kwan, baka mas may pera pa tayo doon. Pero dahil may pera na siya ngayon, marami na yung pera niya, mataas na yung value ng pera niya, mataas na rin yung value ng salita niya. Kahit na sino na lang, pwede niyang pagwikaan ng ganon. So, kailangan magpakumbaba pa rin tayo. No, magpakumbaba pa rin tayo. Saan ba nang galing yung, sino ba yung mga taong nandun sa itaas ngayon na galing din sa ibaba? Diba? Naalala ko si Jacob noong araw ay talagang tagapangalaga lamang ng kanyang mga tupa, ng kanyang biyanan. Di ba? Ng kanyang biyanan. Pero yun, nagpakumbaba siya at pinayaman siya. Yung laging, yung South Korea, talagang nagpakumbaba din sila at nanalangin sa Diyos. Naghumble sila sa harapan ng Panginoon. Noon, mas mayaman tayo doon. No, sabi nga ni Pastor John noon, yung mga Koreano daw, pag pumupunta noong araw sa airport, umiiyak sila, naiinggit sila. Umiiyak sila dahil sana maging ganun din yung yung airport namin. Pero after 10 to 20 years, nung pumunta sila doon, naiiyak pa rin sila dito sa Pilipinas. Bakit? Sana maging yung airport ng Pilipinas maging katulad na ng South Korea, na baliktad na. Di ba? So, sila, pinapanalangin pa rin nila yung yung bansa natin. Sila yung nananalangin para sa atin na maging katulad din ng airport nila yung natin. Yung airport natin. Di ba? So, humble. Magpakumbaba. Naalala ko noon yung sasabi ni Brother Dong, di ba? Si Henry C. Naglalatag lang dyan ng mga sapatos. Pero ngayon, di ba? Siya na may-ari ng SM. Pero alam ko, hindi yun sa sarili niyang sikap. Baka merong mga Kristiyano na nandun sa lugar na nagtatrabaho sa kanya, na pinagpala siya. Alala niyo, sabi ni Laban kay Jacob. Sabi niya, dahil sa kanya, pinagpala ako ni Yahweh. Dahil kay Jacob, pinagpala ako ni Yahweh. Amen. Dahil sa righteous na nandun sa kanyang bakuran na nangangalaga ng kanyang tupa, pinayaman siya. Malay mo, baka sa kumpanyang pinapasukan mo, dahil sa iyo, Jonathan, dahil sa iyo, Diyos, dahil sa iyo, ang kumpanya namin ngayon, tumaas yung income niya. Dahil sa iyo. Kasi alam nila righteous ka. Kasi alam nila makadiyos ka. Pero ang hirap naman sabihin, alam na born again ka, dahil sa iyo, nagkamalas-malas yung kumpanya namin. Bakit? Siguro kinukupit mo yung clip o kaya bond paper. Baka nangungupit ka ng kung ano-ano. Christian ka pa naman. Kaya namulube. Diba? Pero dahil kay pinagpala si Laban. Pero alam niyo po, kailangan magpakumbaba pa rin. Bakit? Kahit na ngayon ay dinadaya ka, nakikita rin ng Diyos yung kaapihang dinaranas mo. Gagawa ang Diyos ng paraan para maiangat ka dyan sa pwesto mong yan na kinalulugmukan ngayon. Magtiis ka lang. Si Jacob, dinaya 10 times. Yung sabi dun sa Bible, 10 times na dinaya. Diba? Pero nung aalis na siya, wag kang aalis. Kasi alam ni Laban na yung kanyang mga tupa, yung kanyang mga livestock, dumami dahil kay Jacob. Diba? Dahil kay Jacob. Sabi noon, tunay na pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Pero nung paalis na siya, sabi niya, wag. Magkano ba yung gusto mong ibayad ko sa iyo? Wag ka lamang umalis. Siya na yung inaamo. No? Kasi alam na niya lahat yung pamamaraan kung paano magpastol, kung paano palaguin yung tupa. Magkano ba dapat ibayad ko sa iyo? Dapat ganun din yung sa kumpanya. Trabahuhin mo yung dapat mong gawin. Alamin mo kahit, sabi nga ni Chinkitan nung pumunta rito, sige, gawin mo. Kahit hindi mo trabaho, pinagagawa sa iyo, sige, gawin mo. Dahil pag alam mo na lahat, siyempre wala na silang alam, then
Mag-resign ka. Looking ka ngayon ng kwan. Kasi wala na silang alam. Ikaw na yung nakakaalam ng trabaho. Kung paano umangat ang kumpanya. Ganon din si Jacob. Huwag ka lang umalis. Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo? Magkano yung upang gusto mo? Ito yung gusto ko. Yung mga tupa, yung mga kambing na batik-batik na ilalabas ay akin. Yung itim sa iyo. Pumayag. Yung ginawa naman nito, anong ginawa niya? Kumuha siya ng kahoy, yung mga kahoy, 3 kahoy yata yun na inalis niya yung ibang balat, nagbatik-batik, tapos nilagyan niya sa inuman, sa pinag-iinuman. Tapos pag umiinom yung mga tupa o kambing ay nakikita nila yung batik-batik na puno ng kahoy doon at naglilihi sila at lumalabas batik-batik. Pag ang mga nag-aasawahan na tupa o kambing ay matataba, nilalagay niya yon. Di ang anak nun ay mataba. Pero pag ang nag-aasawahan na tupa o kambing o ano pa man ay payat, hindi niya nilalagyan yon. Dilalabas itim, kaya lang payat. Umasenso siya ng umasenso. Diba? Pinaasenso siya ng Diyos. Then nung hindi na magkasya doon, talagang aalis na. Hindi na niya mapapayagan. Ano pa, mas mayaman na ako sa amo ko. Di ba? Hindi ko naman magiging alipin yon. Hindi naman marunong magsuga yon. Hindi naman marunong magpastol yon. Aalis na ako. Pinayaman siya ng Diyos. Bakit? Nagpakumbaba siya. Di ba? Nagpakumbaba siya. Matthew 23:12. And all who exalt themselves will be humbled. And all who humble themselves will be exalted. Yung nagpapakataas ay ibinababa. At yung nagpapakumbaba ay itinataas. Amen. Kaya, okay lang. Apihin ka ngayon, magpakumbaba lang. Magpakumbaba lang. Pangalawa, dahilan, if my people who are called by my name will pray. My people will pray. Mag-pray sa Kanya. Kasi yung mga tao sa labas, yung mga unbeliever, maraming pinagpe-prayan yan eh. Marami silang pinananalanginan. May Santo Niño, may katulad kahapon, San Pedro. Talagang kinuha San Pedro at dun sila nagpe-pray. Pero sabi, if my people who are called by my name shall pray, manalangin, di ba? Manalangin sa Kanya, then, di ba? Papakinggan niya yung ating mga panalangin. Yung prayer ng righteous man is powerful and effective. Yung sabi kanina. Di ba? Powerful and effective. So, number 3, if my people who are called by my name shall seek my face. Marami sa atin, maraming hinahanap. Trabaho, mapapangasawa, yung mga business na successful. Kaya nga, kung tinitingnan yung kapitbahay, kung effective yung barbecue business ni Kumare, nagba-barbecue na rin. May kasamang gulaman, mabili yung agahan na mga lugaw, naglulugaw na rin. Di ba? Effective yung ganyung business, yung mag-abon o magbenta ng mga alahas, nagbebenta na rin, kinokompetensya na rin. Di ba? Nagsisik siya. Di ba? Nung makita niya na si Efren Bata Reyes ay magaling na sa bilyar at kumikita na, ay gusto na rin magbilyar. Nung makita si Manny Pacquiao na yumaman, nagbo-boxing na rin. Diba? Nung makita yung kapitbahay na, slim na siya ngayon na, ang tangos na ng ilong niya na, gusto ko yung ganyan din. Pupunta na rin kay Belo. Papatangos na rin ng ilong. Yun yung hinahanap ng tao. Diba? But, seeking the face of God. Paano kung asinsado yung kapitbahay mo, bebenta ng shabu? Bebenta ka na rin ng shabu. Dahil asinsado, dahil maganda na ang buhay, kompleto na, maganda na ang bahay, maganda yung TV, nandun sa pader na napakalaki. Oh, may mga sasakyan na mamahalin. May inggit ka na rin, bebenta ka na rin shabu.
Diba? So, dapat ang hanapin ay yung mukha ng Panginoon. Amen. Hanapin yung mukha ng Panginoon. Seek the face of God. Diba? Hindi yung kagustuhan natin. Kung minsan sa pera lang eh. Tayo binigyan ng pare-pareho ng Diyos. Pera, panahon, talento, unang puman. Gamitin natin yan ng tama. Yung mga congressman, ganun din eh. Binigyan sila ng PDAP, ng DAP. Gamitin nyo ng tama sa proyekto ng yung bayan. Pero saan nyo gagamitin? Sabihin nyo ba, ay, binigay mo na sa akin to, bahala na ako. PDAP ko to eh. DAP ko to eh. Diba? Pero kung hindi mo yon ginamit ng tama, nang naaayon dun sa hinihingi ng batas, meron kang pananagutan, meron kang kaso. Ang mahirap pa noon, nadamay pa yung mga dating gumagamit ng PDAP nila ng tama. Ngayon, aalisan sila ng DAP, aalisan sila ng PDAP. Nadamay pa. At yung hindi naman sumunod, may kaso pa. Di ba? May kaso pa. May kaso pa sila. So dapat hanapin lagi yung ikabubuti. Yung gusto ng Panginoon. Ano ba ang gusto ng Panginoon? Gamitin natin yung ibinigay sa atin para sa ikabubuti sa iba. Ikabubuti ng iba. Amen. Merong isang magsasaka, tatay siya, meron siyang 3 anak, at meron siyang 17 kalabaw. Ngayon, gumawa na siya ng last will na testamento. Ang nakalagay doon ay 1/2 ng 17 kalabaw mapupunta sa aking panganay. 1/3 ng 17 sa aking kalabaw mapupunta sa aking pangalawang anak. 1/9 ng 17 pupunta sa aking pangatlong anak. Ganon yung testamento. Hanggang sa namatay yung tatay. Ito na ang problema. O sige, ipunin ng kalabaw, ito yung testamento, hati-hati tayo. Andun yung 3 magkakapatid. O akin daw ang kalahati ng 17. Ilan ba yung kalahati ng 17? 8.5 yata, di ba? 8.5. So, hindi pwedeng hatiin yung kalabaw. Mamamatay eh. Mamamatay yung isang kalabaw eh. Di ba? So, 8.5. Sabi nung panganay, nung pinagbibigyan ng kalahati, bigyan na lang niyo sa akin yung siyam. Ba, hindi kuya. Bira ka naman. Siyam na nga yung ihiw eh. Kung gusto mo, 8. Kalahati lang naman na nawala. Ba, hindi ako papayag dyan. Sabi, bakit naman? Lalabagin natin yung testamento ni tatay. O di, hindi sila na-resolve dun sa panganay. Pumunta sila sa pangalawa. 1/3 ng 17, ilan? Parang 5.6, ganon. 5.66. Sabi ng pangalawa, 6 na lang. Bigyan niya, kasi hindi pwedeng kuhan. Hindi, kung gusto mo, 5. Ayaw naman niya. Di ba? Ayaw naman niya. Gusto niya 6. Kasi 5.6 na eh. Hindi pwede. Punta sila doon sa pangatlo, doon sa bunso. O, ilan yung 1/9 ng 17, ilan? Parang 1.8, ganon. 1.8. Ibigay na nyo sa akin 2 kasi pinakamaliit na yung party ko sa inyong 2 eh. Kung ibibigay namin sa iyo yung 2, lalabagin natin yung testamento ni tatay. Kung gusto mo, 1 na lang yung sa iyo, ay hindi pwede. Isa na nga, pag namatay pa yung wala na, kailangan 2. Hindi sila nagkasundo-sundo. Hindi sila nagkasundo-sundo. Naghiwa-hiwalay sila na parang may galit sila sa isa't isa. Ngayon, nung kinabukasan, sabi nung panganay, sige, ganito na lang. Pumunta tayo sa isang matanda doon sa baryo. Di ba? Pumunta tayo doon sa isang matanda sa baryo. Sabihin na natin kay Elder Monique na lang. Brad, hindi ka naman yung pinakamatanda. Pumunta tayo kasi siguro yung sa baryo, siya yung pinakamatanda. Pumunta tayo kay Elder Monique, kay matandang Monique. Ay, hindi, kasi matanda sa baryo eh, di ba? Matanda sa baryo.
Kasi sa buhok naman siguro, baka ikaw, wala nang kukan sa iyo wala nang tatanda pa rito di ba? Sino pa ba lalaban diyan? Sino lalaban diyan? Wala naman no. Pumunta sila kay Matandang Bunik. Ngayon ito, si Matandang Bunik naman, mayroon siyang isang kalabaw. Iisa yung kalabaw niya. Inilahad nila yung problema nila, tapos nakikinig lang yung Matandang Bunik. Tapos, o sige, sabi nung matanda, ibibigay ko yung isang kalabaw ko. Idagdag nyo dun sa 17 nyo. Then, hati-hatiin nyo ngayon. Kalahati ng 18, siyam. 1/3 ng 18, 6. Hindi ba kanina ang hinihingi ng panganay, siyam? Yung hinihingi ng pangalawa, 6. Yung bunso, 1/9 ng 17, ng 18, 2. Kanina hinihingi niya yung 2, ayaw ibigay ng 2. Yung pangalawa, kanina hinihingi niya yung 6, ayaw ibigay ng panganay at ng bunso. Yung panganay, hinihingi niya yung siyam, ayaw ibigay ng pangalawa at ng bunso. Ganito yon. O siyam. Siyam tsaka 6 na napunta sa pangalawa. Ilan na yon? 15. Plus 2 sa bunso. 17. Kanino na yung isa na natira? Saan pupunta yung isang natira? 18 yun di ba? Ay di pupunta rin kay Pastor Monique. Di ba? Yung isang kalabaw niya nakatulong pero nawala ba? Naresolba yung problema ng pamilya, yung 3 magkakapatid. Masaya sila, nasunod yung testamento, hindi pa siya nawala, nabigyan pa siya ng kasiyahan yung 3 magkakapatid. Magkakasundo pa sila. Happy, di ba? Ngayon, yung pera mo, baka pwedeng gamitin naman natin sa iba ngayon na makakapagbigay ng luwag sa iba. Ngayon, kung igaganyan mo yung pera mo, meron namang isang pulube. Nabalitaan niya ngayon na yung hari pupunta doon sa kanilang lugar. Ngayon, sabi niya, sasabihin ko sa hari ganito, meron na lamang akong 5 takal na bigas para pagkain ko sa loob ng 5 buwan. 5 buwan 5 takal Tapos meron lamang akong 5 damit na pinagpapalit-palit ko na ilang taon na. Kaya ang sasabihin ko sa kanya, mahal na hari, naghahanda na siya ng sasabihin mahal na hari, meron lamang akong 5 natakal na bigas na pagkain ko sa loob ng 5 buwan. At meron lamang akong 5 damit na pinagpapalit-palit ko ng mahabang panahon na. So, naghintay siya. Pumunta siya sa yung pwesto niyang dinadaanan ng tao. Hanggang sa nabalitaan niya, dumating na yung hari. Nilapitan siya. Kaibigan, magandang umaga. Magandang umaga naman po. Sabi nung hari, ano naman ang maihahandog mo sa akin? Sabi nung hari, ha? Parang naunahan yata ako. Diba? Parang naunahan yata ako. Sa halip na ako magsabi ng aking pangangailangan, ano yung may hahandog ko sa iyo? Ano yung may hahandog mo sa akin? Sabi nung pulube, meron lang po akong 2 takal na bigas. Ibibigay ko na po sa inyo. Nandaya pa, kanina 5 Meron lang po akong 2 takal na bigas. Ibibigay ko na po sa inyo. Ganun ba? Sabi, magaling. Sabi, hinaplos siya sa ulo at sa balikat, magaling. Salamat. Umalis na yung hari. Anak ng tipaklong, sabi niya, ako pa yung nakunan, 3 takal na ngayon yung bigas ko. Sabi niya, hanggang sa hinaplos pa ako rito. Pagdating niya sa balikat, may nakapasyang 2 pilak na ginto. Yung hinaplos na ngari, niwanan pala siya ng 2 pilak. Sayang! Sana binigay ko na yung 5. Para mayroon, hindi ba 5 yung hinihingi ko? Naku, di ba? Pag nagdamot tayo, at ang Panginoon pa yung pinagdamutan natin, di ba? Lalo tayong mawawalan. Ano yung sukat ng ibinigay mo? Yun din yung sukat na ibibigay sa iyo. Di ba? Ilan yung ibinigay niya? 2. Binigyan din siya ng 2 pirasong ginto. So, yun ang hinayang siya. Kasi nga, hindi niya ginamit ng buong buo. Hindi niya pinagkatiwala sa Panginoon.
Di ba? Kaya kailangan siguro dapat ding gamitin natin. Yung magbigay tayo sa Panginoon, hindi tayo mawawalan. Di ba? Babalik sa atin yan. Nakapagbigay pa tayo ng kasiyahan sa tao. Di ba, Pastor Monique? Di ba? Yung kalabaw natin. Babalik sa iyo yun eh. Babalik sa iyo yun eh. Nagkamali lang sila eh. Nagkamali lang sila. Kaya lang, siyempre, mayroong wisdom yung mga Kristiyano. Tayo, wise tayo. Di ba? Wise tayo. Hindi tayo magulang. Wise lang tayo. Di ba? Wise tayo. So, ang number 4, okay, malapit-lapit na rin tayo matapos. Kaya lang, meron na akong babaktawan din eh. Kasi, if my people who are called by my name shall turn from their wicked ways. So, turn from their wicked ways. No, hindi natin inaasahan yung mga hindi mananampalataya na tumalikod sa kanilang kasalanan. Kasi hindi naman nila aaminin na kasalanan yun eh. Di ba? Yung mga yung mga nagtitinda nga doon sa doon sa karsada eh. Pag hinuli eh. Dapat ang hulihin nyo yung magnanakaw. So hindi nila consider na kasalanan yung kanilang ginagawa. Nagkakaroon ng obstruction doon sa karsada. No? So, ang kasalanan dito, yung pinatutungkulan na dito na tumalikod sa kanilang mga kasalanan is yung mga Kristiyano pa rin. Mga Christian pa rin na patuloy na gumagawa ng hindi maganda. Di ba? Meron yun. Kasi sabi ng Diyos, if my people, yung tao ng Diyos, yung mga mananampalataya, yung kumikilala sa Diyos, dapat tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Basa ko nga kahapon sa dyaryo, yung sa tamad. Sabi niya, pag pinagagawa sa iyo ng magulang mo at hindi mo ginawa, sabihin ng magulang mo tamad. Pero kung pinagagawa ng Diyos sa iyo at hindi mo ginawa, di ba parang pareho lang din yun? Di ba? Nakasalalay dito. Tumalikod. Pag hindi tayo tumalikod sa ating mga kasalanan, pag hindi tayo nag-pray, pag hindi natin sinik, pag hindi natin hinambol yung ating mga sarili, mayaman naman tayo eh. Totoo yun eh. Kaya lang nakasarado yung langit. Si Manny Pacquiao mayaman yun eh. Kaya lang pag hindi siya nagbigay ng buwis, ipipris ng gobyerno yung pera niya eh. Paano mo mapapakinabangan yung yaman mo kung nakapris? Dahil hindi ka sumunod sa gobyerno, hindi ka nagbayad ng buwis mo. Tayo ganun din. Pag hindi natin sinunod yung sinasabi ng 2 Chronicles 7:14, siyat up ang langit. Nakapris din yung ating ari-arian sa langit. Ang dami nating ari-arian doon sa langit. Kaya lang nakapris. Parang si Manny Pacquiao, nakapris yung pera niya. Pero mayaman siya. Sasabihin ba ni Mami Junicia, tama ba yun na, buhay, pawis, dugo, yung pinuhunan ni Manny. Hindi ba? Pera niya yan. Bakit niyo i-hold? Pero may pagkukulang siya eh. Di ba? Tayo ganun din. Kaya nga sinasabi niya, itong 2 Chronicles 7:14 na to, yung 4 na yon, dapat ganun din para mabuksan yung langit. Mabuksan yung langit para sa atin. Di ba? Pero bakit ngayon? Ilang taon tayong Kristiyano pero sarado pa rin ang langit. Bagay, merong naalala ko yun, sinabi ni Sister Nitsu, pag namatay tayo, makikita naman natin yung mga ipinagpe-pray natin sa langit nakatambak sa isang kwarto. Wow! iPhone 5, ito yung hinihingi ko noon. Bakit hindi dumating? Kasi sarado yung langit. Wow! Itong hinihingi kong sasakyan, ang gara, bakit wala? Bakit wala noon? Andito lang pala, Lord, bakit hindi mo sarado kasi yung langit eh. Pero kung nasunod mo itong 7 Chronicles 7:14, lahat yun, dito pa lang sa lupa, marireceive mo na yun. Magkakaroon ng ulan. Diba? Kasi doon sa Old Testament ay puro ulan. Puro magsasaka. Pag nagsaka sila, siyempre ulan. Yung inaasahan nilang patubig. Kahit na may patubig ka nang hindi galing sa ulan, ang tubig kasing galing sa ulan ay kumpleto yan ng vitamina na kailangan ng halaman. Kumpara doon sa tubig lamang na katulad ng araw. Diba? May isang pakitahan kami. Pag dinidilig mo yan ng
nanggaling dun sa ilog, okay naman yun, pero kailangan mo yung abonohan para mamunga. Hindi katulad ng yan patak ng ulan, pag pinatakan niya ng ulan, talagang halos hindi mo mapitas ang bunga. Bakit? Kompleto yung ingredient, yung element na kailangan ng halaman dun sa ulan. Meron siyang nitrogen, meron siyang potassium, at meron siyang phosphorus. Ito yung 3 major elements na kailangan ng halaman. At yan ang gustong ibigay ng Diyos. Yung major elements na ikaw ay umasenso, yumaman. Kaya bukas yung langit. Anong kukunin mo? Sige, may pera ka nga. May sakit ka naman. Ang dami mo namang kaaway. Pero kung galing sa Diyos yon, kumpleto yan. Masaya ka na, maligaya pa yung mga nasa kapaligid sa iyo. Lahat. Kumpleto. Kumpleto ng element yung galing sa Diyos. Pero yung galing sa trabaho mo, na pera, okay, marami kang pera. Kaya lang kaaway mo na yung mga anak mo. Bakit? Hindi mo mabigyan ng atensyon. Wala kang oras. Pero kung galing sa Diyos yan, masaya lahat. Sige, punta tayo sa mall. Sama-sama kayo. May oras ka kasi. Kasi galing sa Diyos yan. Kung galing sa trabaho mo lang, pagod ka eh. Oh, ayan na ang pera. Pagod ako. Papahinga lang ako. Diba? Tay, turuan mo naman ako. Hindi, pagod ako. Iba yung pera na galing sa trabaho mo, galing sa Diyos. Magpakumbaba. No? Talikdan yung kanilang gawa. Paano mabubuksan yung langit? Simple. Di ba? So, ito na, pag nagawa natin yung 4, He will hear our prayers. Pero kailangan gawin muna yung 4. He will forgive our sins. And then, He will heal our land. 4 lang. Bukas ang langit. Kumbaga sa susi, ito yung susi. Then bukas. Yung 4 na yun ang susi. At meron pang isang susi na pwedeng magbukas sa langit. Ang sinasabi sa Malakay. No? Diretso ang sinabi ng Diyos yun, bubuksan niya yung durungawan. Di ba? At ibubuhos. Mga pagpapala kailangan mo. Ito lang. Simple. Diba? Tayo yung hinihintay ng Diyos. Tayo yung gusto ng Diyos na lumapit sa Kanya. Hindi yung mga unbeliever. Tayo lang. Sa atin nakatuon yung pakinig ng Diyos. Sa atin nakatuon yung paningin ng Diyos. No? Sa atin nakatingin ang Diyos sa ating mga puso. Diba? Hindi niya tinitingnan yon. Kaya sabi, pasasaganain ko yan dahil sa 10. Hindi ko yan wama sa akin dahil sa 10. Pero pwede kong iligtas yan dahil sa 10 na mga matutuwid. Amen po ba? Yung ating bansa ngayon, nakikita po natin na lugmok, ang dami. Pero yung pala, meron tayong pagkukulang. Meron po pala tayong partisipasyon sa nangyayari. So, yung kung kanina nilampasan ko na yon, yung prophet na babasahin ko lang konti kasi mga mga 5 minutes. Ito yung Indian prophet, Sister Nit, minsan nabanggit niya ito, yung Pangasinan na pagmumulan ng mga kwan. Bago pa lumindol ay sa Bohol, bago pa bumaha, bago pa kwan ay nakita na niya yung kwan. Nakita niya. Sabi niya dito sa Leyte, the Lord has kept in reserve for a mighty typhoon to rise up against six lands. God's anger will come upon the island of Samar and Leyte. A huge typhoon is planned to come over there. There will be disastrous through flood. Pati yung Palawan, sinabi niya na nakuan din. So, ang binabanggit niya doon sa bandang huli, na dapat mag-repent is yung kanyang people. Yung kanyang bayan din. Hindi yung nation. Yung kanyang bayan. Pwedeng pamunuan yun ng iisang tao. Kahit na nakaambayan na mamawasak, pag pinumunuan yan ng righteous people of God, naalala po nyo yung Ninive na pinagdalhan kay Jonah. Sabi ng Diyos, yung wawasakin ko yun, yung Ninive. Pumunta ka doon. Wawasakin ko yun.
Pero yung istorya, tinapon sa sawan hanggang sa dagat, hanggang sa bumalik siya doon, pumunta siya doon. And then nag-prayer and fasting. Nawasak ba yung Ninive? Hindi. Na-restore yun. Dahil sa isang tao na ginamit ng Diyos, yung righteous people of God. So tayo, inaasahan po natin na tayo po ay patuloy na mananalangin, patuloy na magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Hanapin yung kanyang muka. Tayong mga mananampalataya. Amen po ba? So yun po yung mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito. Patuloy po kaming sumasamba, dumadalangin na tuloy mo kaming baguhin, Panginoon, sumunod sa iyong kalooban. Lord, salamat sa mga revelation na ibinigay mo po sa amin, Lord God. Salamat sa kapahayagan. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na patuloy na nagbubukas sa aming mga kaisipan, sa aming mga damdamin, Panginoon, upang makita po namin yung aming kakulangan, Panginoon, bilang isang mananampalataya. Makita po namin, Panginoon, yung mga kagustuhan mo, Panginoon, kung paano po ang aming bansa ay maiaangat sa pamamagitan po namin, Panginoon. Magamit mo po kami bilang instrumento ng pagbabago, Panginoon, sa aming bansa. Magamit mo po kaming instrumento para sa pagbabago ng aming kapwa, ng aming lipunan, ng aming bayan, ng aming barangay. Panginoon, salamat dahil alam po namin ikaw ang patuloy na gagabay at magbibigay sa amin ng kalakasan at ganoon din ng karunungan at ng kaalaman patungkol sa iyong mga salita. Salamat sa iyo. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah.